para sa mga abusado, arogante, walang kwentang nilalang nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko at kahit sino ka pa. Yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin. Basta't tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid dito sa Lapid Fire. Lapid Fire. Percy Lapid, matatag na sandigan ng mamamayan. Pader na di kayang gibain ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire. Lapid Fire. Lapid Fire. Dito sa DZRJ 8:10 AM. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakukuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi nung minsan, parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, kung tinan mo ka ako yung si Percy ka, ako magaling talaga ako. Pero talagang kaka ko, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire di uubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, ginigiba, basta't mali, binabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! 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 Percy! Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire! Lapid Fire! Kasama si Percy Lapid. Magandang gabi po mga kaibigan. Ito po si Percy Lapid. Inyo pong muling mapapakinggan. Magsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi ang ating pong pagtatanghal. Lunes hanggang Biyernes dito po sa makasaysayang himpilan ng DZRJ 810 ang Radyo Bandido. At tayo po'y sabayang napapanood sa Channel 224 ng Sky Cable at sa lahat po ng mga gumagamit ng digital boxes at TV Plus.
Samantala, nasusundan din po ang ating palatuntunan sa pamamagitan po ng live streaming sa FB at sa YouTube. Sa mga nanonood po ng ating live streaming, sa gawing kanan meron po tayong chatroom, maaaring itype ang mga reaksyon ating pong babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Makakasama naman po natin sa technical side ang ating idol, ang Macho Guapito. Ating technical director si Ariel. At syempre, nandyan din po si Ana, ang mga frontliner ng Radyo Bandido. Hanggang alas 12 po yan sa pagtatanghal ng Lapid Fire. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid. Hataw! Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ito daw hong mga delay o mabagal na yung usad nitong pagpamamahagi ng tinatawag na social amelioration. Mga kaibigan, ito raw dahil sa kakulangan ng listahan ng mga benepisyaryo mula sa LGUs. Ayon po yan sa DSWD. Yun, nung mabuko nagtuturo na, po. Lagi naririnig natin, turuan dito, turuan doon. Buti walang namamatanda, po. Turo ng turo. Naniniwala ba kayo mga kaibigan na ito pong salot na ito na China virus mga kaibigan tatagal daw ito ng hanggang 2 taon. Sabi ni Presidente Duterte. Hulaan na to mga kaibigan. Wala yata akong alam na sa panahon natin mayroon lilitaw na propeta Mga kaibigan, po? Itong pinakahuling tinamaan po ng COVID-19, nagpositibo. Walang iba kung hindi si Lola Leonor Briones ng Department of Education. Ayon po sa kanya, mga kaibigan, nung una siyang nagpa-testing, negatibo naman siya. Pero nagpaulit daw siya matapos na magpositibo yung isang kasamahan sa gabinete. Yun. Sama ng mga walang ginagawa. Ito daw 707 billion na dapat sana nakalaan para sa mga biktima ng Taal, sa yung sumabog na bulkang Taal. Pwede raw yan magamit mga kaibigan ng gobyerno. Taliwas sa sinasabi po na tayo wala ng pera raw ang gobyerno. Wala pa nga naibibigay ang gobyerno, wala ng pera. Ang dami nang inallocate na pondo, wala pa nakakarating. Sardinas pa lang
Wala na agad pera. Ang mahal naman ng sardinas dito. Mahal ng sardinas sa Pilipinas. Daan-daan bilyon ng halaga eh. Ito po'y ayon, mga kaibigan, kay Senator Sani. Ewan ko kung nag-negative na Anggara. Positive to, di ba? Ayan ha, parami na. Ang dami pang pera eh. Wala pa tayong nababalitang accounting, deklarasyon kung magkano dun sa mga pinagsasabing ilalaang pondo para itulong sa mamamayan. Wala pa hong deklarasyon nyo, wala pang sinasabi magkano ba ang binigay. Magkano nagasta sa pinamigay na isang beses na pagkain. Isang beses lang yun eh. Eh yung iba nga, hindi pa raw nakakatanggap eh. Merong nag-iisang alkalde dito po sa sa bansang Pilipinas. Ang bukod tangi na ika nga po idodonate yung kanyang 8 buwang sweldo. Para daw makabili ng 1,000 unit ng coronavirus disease rapid antibody test kits para sa mga pasyenteng under investigation o PUI at persons under monitoring doon sa kanilang lugar sa kanyang nasasakupang lungsod, mga kaibigan, sa isang lalawigan. Ano po? Bukod tanging mayor, ano? Sumunod na, yung nauna, yung mga sundalo, di ba, magbibigay naman, tag-100 daw. Di ba, mas maraming pera mga opisyal sa AFP? Mga general. Posible namang sa kanila napunta yung itong mga pondong ito na nawawala ngayon. Hindi may paliwanag eh. Nagdadahilan na itong DSWD. Sinisisi pa ngayon sa LGU raw. Wala raw silang listahan na ika nga po ay kapani-paniwala, credible. Baka incredible yan, ha? Incredible Hulk. At bilang isang modelong lungsod naman, itong Baguio City daw, mga kaibigan, ang pinapapurihan ngayon dahil maayos nitong napangasiwaan na maiwasan ang pagkalat ng coronavirus sa kanilang lungsod. Yan ang mga bali-balita ngayon. Ano po, ha? Akalain ninyo, Webis Santo pa lang ngayon. Hindi ko na namalayan. Dati kasi pag Webis Santo, wala tayong pasok eh. Kaya pala patay yung ibang impilan, ano? Yung malalaking impilan, naka-sign off. Ito nakakatakot na pong balita. Ang balita mismo galing kay Presidente Duterte. Na baka raw po, mga kaibigan, mapilitan siya na ibenta ang Pilipinas. Ang mga ari-arian ng Pilipinas. Ha? Dahil baka raw tumagal nga po ito, wala na raw gagastusin ng gobyerno, naubos na. Ubos? Sino kaya ang ubos niyang perang yan? Wala pa natatanggap yung tao naubos na.
Bilis namang maubos niya. Ba, pinakamabilis umubos yan. Tinalo niya ng Congress tsaka Senado sa pork barrel, di ba? Dati pinakamalakas gumastos umubos ng pera natin yung Senado at Kongreso yung Kamara. Ngayon executive. Binigyan ng emergency power. Naubos agad ang pera. Basahin natin mamaya yan, ha, mga kaibigan. At ginagamit daw po ng China itong coronavirus para pagtakban niyang kanilang pinaggagawa ngayong katarantaduhan at kawalangian sa pagpapalawak ng kanilang puwersa diyan po sa South China Sea. Ibig sabihin, nilalansi tayo, ano po? Bueno, mga kaibigan, yung pong si Secretary Leonor Briones ng Department of Education o DepEd, mga kaibigan, ay nagpositibo raw sa COVID-19. Ayon mismo sa announcement niya, as a government official and cabinet member and as a Filipino, it is my duty to announce that yesterday late afternoon, April 8. Kailan yun? Ngayon? Ano ba tayo ngayon? 9? Ariel? Anong pecha natin ngayon? 8 o 9? 9. Madalit sabi, kahapon ito. I was informed by the Research Institute for Tropical Medicine, RITM, yun ano po, that I am positive for SARS-CoV-2, the causative agent for COVID-19. Ayan po, sabi ni Briones na walang ginagawa. Hanggang sa lukubin na tayo ng COVID-19, wala tayo nabalita ang ginawa itong si Briones dyan sa DepEd. Ano po? Siya po 79, uugod-ugod na nga Kaya wala nang magawa. Walang reforma whatsoever na nangyari sa DepEd for the past 3 years, more than 3 years. Sila daw po ng kanyang mga opisyal sa DepEd nag-self-quarantine. Pero turned out to be COVID-19 positive. Natanggap niya raw ang resulta nung March 16, negative siya nung March 16 Pero nung April 2, nagpa-test siya ulit, after fellow cabinet member. Yung kasamaan nga raw po niya sa cabinet. Nag-positive din sa COVID-19. Hindi ko malaman kung sino tinutukoy niya dyan, kung si Anyo. Pero daw siya ay nananatili. Ito, nakapagtataka. Asymptomatic. Ang kanya naman daw temperature, normal, mga kaibigan, dahil 3 beses siya nag-check ng kanyang temperature sa isang araw.
Pero ito'y normal. Ano bang klaseng hayop itong COVID-19 na ito? China virus na ito. At ni sintomas wala, pero meron. Yung bang mga walang sintomas na kamukha ni Leonor Briones, mamatay kaya yan ang walang sintomas? Yan ang tanong eh. Meron ba namamatay sa COVID-19 na walang sintomas? Ngayon po, maabot na sa 4,076 ang kumpirmado di umano na COVID-19 cases. Na dito ay 124 lang ang nakarecover, habang 203 ang patay. Isipin mo itong si Briones, wala namang ginagawa, nahawahan ng COVID. Yan ang nakakatakot dyan eh. At saka ba yan ba talagang testing na yan? Accurate ba talaga yan? Ha? Di natin maintindihan yan eh. Paano nag-positive yung walang simptomas hanggang ngayon? Kaya ang tanong natin kanina, meron bang mamamatay sa COVID-19 na positive pero walang sintomas tapos patay? Meron ba kayang ganon? Kasi kung hindi, ba't ka pa magpapagamot? Hindi ka naman pala mamamatay, sintomas lang eh. Ay nako mga kaibigan ha. Hayop itong dumating na ito sa sangkatauhan, ano po? Bunga ng kawalangyaan ng may mga kagagawan niyan, China. Hindi ba naman talaga walang hiya ang mga yan? Mga kaibigan patuloy pa yung pagpapalakas nila ng puwersa nila doon sa sa ating pong teritoryo. Nagpunta pa rito, bagay na dito po'y sinalubong pa. Habang sa ibang mga bansa na kanilang gustong di umano'y tulungan, nasugpuin daw yung ikinalat nila. Mga kaibigan, na sakit na yan na sila nagkalat, tinatanggihan ng lahat ng bansa na kanilang inaalok. Nagpipresenta sila. Ultimo yung mga mask, face mask na galing China. Mapadonasyon, mapabenta. Basta made in China, ayaw na hong tanggapin. Kasi parang nga naman, di ba? Sama sa panlasa nun eh. Parang krimen yan eh. Sa isang burol ba eh. Kung alam mong dadalaw dun sa burol na yun eh, ng isang pinaglalamayan eh. Yung mismo pumatay doon sa pinaglalamayan. Ano kaya reaksyon ng mga naglalamay? Hindi ba? Laking katarantaduhan. Ganyan yung China. Sipo mo nagkalat ng mikrobyo itong mga walang hiyang ito. Lilipulin ang sangkatauhan. Binabagsak ang ekonomiya. Ginutom ang mga tao. Tapos tutulungan daw nila. May padala-dala pa rito ng mga doktor. Mga walang hiya kayo. Yan ang sinasabi natin, maikukumpara mo sa isang lamayan. Yung palang pumatay, kunyari nakikiramay.
Kaya, siyempre, ang reaksyon nung mga naglalamay, ba hindi na? Huwag ka na makilamay rito, lumayas ka rito. Parang gano'n ang ibig sabihin po nung pagtanggi ng mga bansa sa inaalok na tulong nitong China virus. Ay, kesyo mga volunteer, mga ganyan. Wala na ho, walang saysay eh. Walang kabuluhan eh. Yan ang mga alok na walang kabuluhan. Tapos tatanggapin natin. Para saan? Salamat sa inyo. Nagkalat kayo sa amin ng virus at maraming namatay dito. At patuloy pang nalalagay sa panganib ang buhay. Salamat sa China. Ano? Yung ba gusto nyo mangyari? Talagang siguro nagagalit na itaas eh. Pagka ganyan ang ugali na ng tao. Sira na pala ang mga ulo nito. Dapat nang padala ng salot ito. Kasi kung hindi papahintulot ng itaas, kahit anong kalat ang gawin yan, di makapagkakalat yan, di ba? Kumalat. Makapipigil na nga lang yan, itaas eh. Ang ikinakatwiran ngayon, mga kaibigan, nitong si DSWD Secretary Rolando Bautista, yun daw pong kakulangan ng tamang o sapat na impormasyon mula sa local government units as regards to their constituents slowed down the distribution. Yan daw ang naging dahilan para bumagal ang usad ng distribution o pamamahagi ng financial aid sa ilalim ng Social Amelioration Program kuno ng gobyerno, mga kaibigan. Ano po? Ayun, bumagal, kulang ang impormasyon. Ba't di nyo muna itinama bago kayo namigay? Bago kayo nag-umpisa? Di ba? Nung nagbibigayan at wala nang nakakarating, at saka natin ito sasabihin. Kumbaga inilalagay mo na ngayon, parang ang ginawa ninyo, gumawa kayo ng kalesa, ang nasa unahan yung karitela, at nasa likod yung kabayo. Ganun po ba yun? Mga kaibigan, no? Sabi, siguro, ang ine-expect po namin noon na ang LGU ay they have the profile, the names, the work, and other livelihood activities ng kanilang mga nasasakupan. Ganun pala naman bakit ho, Juan, ba't kayo namigay ka agad? Di ba ang nagsagawa, simulat sa poll, ng pagpapapill up nitong mga form? Ang initiator niyan, kayo itong DSWD. Ngayon, itinuturo ninyo, di ba, inalis nyo nga sa local government. Kaya nga yung mga barangay captain, naghugas na, nagponsyo Pilato na kaagad, natakot na sa taong bayan, at saka kasama na yung yung sama ng loob, na hindi dadapo sa kamay nila yung pera. Di ba? Ang sabi ng mga barangay kupitan, naku, wag nyo kaming sisisihin. Sapagkat hindi na po kami, wala na kaming pakialam dyan. Ayon sa DSWD, sila na ang mamamahagi at pipili na rin sila na rin ang pipili ng barangay
na pagbibigyan nila. Kaya ang dami nagreklamo, merong hindi. Kita nyo nga ang dami nagpapanggap ngayon Kamukha ni Jinggoy, di ba? Kagabi na napanood ninyo. O ngayon, sana lumalabas, di ba? Yung sinasabi niya, Green Hills daw, pupunta sila. Magdadala ng market. Yung rolling market. Mga kaibigan. Sabi mo, Green Hills, mayayaman ang tao ron. Sa mayayaman, doon sila pupunta. Mga kaibigan. Ngayon, nagpapanggap di ba ho, kunyari, magpapapublicity lang yan sinasamantala nila, ginagahasa nila yung sitwasyon. Eto, sabi ni Secretary Bautista ng DSWD, ini-expect daw nila siguro noon LGU. They have the profile. Ba't kayo mamamahagi? Kung ang nakakaalam pala niyan LGU, di sana sila pinamigay. Di ba? Ba't nasa kamay nyo? Lalo na, wala naman kayong credibility katulad ng sinasabi niya na dahil na rin sa masyadong kabisado, sabihin din natin may kakulangan sa mga listahan na yon, dito na rin po nagkaroon ng problema. At pinagmamalaki nitong si Bautista na yung financial assistance para raw sa mga benepisyaryo ng DSWD para dun sa mga public transportation drivers. Ibig sabihin mga transport drivers, mga jeep, mga ganon, nabigyan daw yan. Were distributed in a matter of 2 or 3 days. Mga kaibigan, ngayon nagkalat yung post mga malalaking bahay binibigyan. Magtaka ka ron Tapos yung mga mahihirap talaga, hindi binibigyan. Ayan. Walang disorganized. Ayaw pang aminin ni Bautista, ayaw niya pang diretsahin na wala kayong hindi kayo organisado. Yun ang tumpak doon na angkop na salita doon. Hindi yung naghahanap ka bibintang mo sa LGU, hindi naman yung LGU namimigay. Kayo mamimigay, gusto nyo, iaasa ninyo yung sistema sa LGU. Ano yun? Para ikaw lang ang sikat? Ganon? Hindi ganon. Mga kaibigan, di sana gumawa kayo ng effective na sistema. Paano nyo gagawin yun? Yun ang sinasabi natin, wala tayong sistema pang rito totohanan dito Katulad niyan paano mo masasabi sa isang lugar lahat yun nakatira doon. Di ba? Sino talaga ang tunay na residente dyan? Kasi nga, hindi yun ang sistema. Ano ba dapat ang sistema? Ang talagang dapat sistema, lahat makatanggap. Kung saan ka abutin, bibigyan ka. Halimbawa, yung balita kahapon na ibinalita sa atin sa Hong Kong, 18 years old above ang bibigyan. Pero, bago daw pala yun, mag-senior citizen. Bakit? Dahil meron ng bukod na ibibigay para sa mga senior citizen. Yun organized. Systematic, organized. Kasi dito pinag-iisipan pag nakawang agad yung pera. Bakit mo masasabi yan? Bakit natin nasabi yan? Kasi nung umpisa, yung pinangako nung umpisa, lahat magkakaroon. Di siyempre, kasi kinuwenta yan Kung tutusin mo, sobra-sobra yung pondo ng gobyerno,
Kahit na lahat ng tao dito sa Pilipinas, bigyan mo. Sobra pa yung pondo. Na sinasabi ngayon, wala na raw. At nagtataka tayo, hindi sinisita itong DSWD. Kung talagang nagbabasa sila ng hinaing, tumatanggap sila ng reklamo ng publiko, dapat yun, ina-address nila yung problema. Kasi wala namang ina-address na problema. Di ho ba? Basta magsasalita, pero walang detalye. At saka nakakatakot yung huling salita. Mga kaibigan, mukhang buong Pilipinas, ibebenta ng talaga. Ginagamit na, nagiging justification itong krisis sa matagal ng plano. Kumbaga yung plano nila, itong malungkot na miserableng pangyayaring ito, mga kaibigan, sa kasaysayan ng mundo, ito ang magiging justification para maisakatuparan yung matagal na nating pinangangambahan. Kaya may time frame pa 2 taon daw tatagal ito di ba hanggang 2 taon na lang yung term nila? Mga kaibigan, ano ibig sabihin nun? Kung 2 taon, paano yan? Bahala na si Batman, mga kaibigan. Yan ang nakakatakot na mga pangyayari. Ano po? Dahil daw doon sa pinagyayabang nitong si Bautista ng DSWD, dahil sa kanilang galing, meron daw, meron daw sistematiko sila sa pamamahagi doon sa mga driver. Kaya na i-distribute nila ito sa loob lamang ng 2 o hanggang 3 araw. Yan. Sabi, kasi po, merong tayong listahan na credible. Ba't ka mamamahagi kung hindi pala credible yung pinamamahaginan mo? Paano mo ngayon masasabi na yung una ninyong mga binigyan, karapat-dapat yun? Katulad nga ngayon, may mga makikita kang naglipa na sa social media, ang lalaki ng bahay binibigyan ng pera. Makikita mo yung kinatawan ng DSWD kasi silang may responsibilidad mamahagi. Nasa kanila yung ano na yun sa kanila binigay. Ang masama hindi tumutugma yung pong kanilang ginagawa ngayon kesa doon sa mga unang sinabi nung hindi pa nare-release sa kanila ang pera. Pag na-release na, iba na kwento. Yun ang masama mga kaibigan Di ba dapat consistent yun sa umpisa at doon sa plano? Ano sabi? Lahat bibigyan, walang magugutom. Di lahat. Di ba? Sana sinabi, walang magugutom maliban sa ilan. Hindi naman ganun ang pagkasabi. Walang magugutom. Pag sinabi mong walang magugutom, lahat yan. Di ba? Yun po Ngayon, sabi naman itong si Angara, the government still has 707 billion of unutilized funds from the 2019 national budget. Nandun pa pala yun. Sa 2019 national budget, 707 billion. Hindi kaya ito yung binanggit natin kagabi? Tandaan nyo kagabi, di ba? Tinatanong natin, totoo ba yan? Na nag-release ng 700 billion. At bukod dyan,
meron pang 1 point something billion dollars ang Asian Development Bank na idinonasyon. O nasan yan? Mga kaibigan, sipin mo, lahat siya mabibigyan mo eh. Buong Pilipinas eh. Yan ba yung nakita ko na naman ngayon, no? Sa kanila, monthly hanggang ilang buwan, ang laki ng ibibigay. Sa Amerika yata na naman. Sa Australia pala, sa Australia. $1,000. Oh, mga kaibigan, ang bibigay, hindi isang buwan. 3, 4 na buwan. Hanggang meron itong krisis na ito. Mga kaibigan. Dito isang bigayan pala, nawala ka agad yung pere. Oh, kung ano-ano na pinagsasasabi para gumulo eh. Pinagugulo eh. Para sa bandang uli, mawala na ng gana yung tao. Diba? Masama niya, mabuti kung ganun lang. Huwag sana mangyari yung iba na pwedeng maging resulta niyang ginagawa niyong yan. Oh. Sabi ko dito, yun nga, merong 707 billion hindi nagamit na pondo mula sa 2019 national budget na pwedeng gamitin para tulungan ang libu-libong pamilya na apektado ng Taal Volcano. Sabi ni Angara, ayon sa kanya, yan daw hindi nagalaw na pondong yan ay pwedeng gastusin para sa mga biktima ng Taal at iba pang kalamidad. Kung idideklarang savings ng presidente kasi nandun yan sa nakaraang taong budget 2019. 2020 tayo eh. As of November 30, sabi ni Angara, there was still 700 billion ng unutilized o hindi nagamit na pondo dahil nahuli ang pagkakapasa noong 2019 budget. Ang naging dahilan pala, kaya hindi nagamit agad yung pondong yun, late nang na ipasa yung 2019 budget. And of calamity fund, almost 7 billion. Meron pang 7 billion na calamity fund. Kaya 707 billion unutilized also. Malamang ito yung tinutukoy natin kagabi. Merong nakapagsabi sa atin tanong mo kung totoo yan na merong 707 billion na pondo. Taliwas dun sa sinasabing walang pera. Ano ba ito? May pera tapos sasabihin wala? Kakatakot yan, billions lodged in various agencies. Bilyon-bilyon daw ang bumagsak sa mga iba't ibang ahensya na hindi nagamit. So that was a consideration in setting 2020 levels. Incidentally, much of those funds are still available and declared by the executive as savings can be spent to help the victims of the eruption and other calamities. Meaning to say, magagamit yun hindi lang dun sa mga biktima ng Taal, pati dito sa COVID-19. Sumingit naman ang walang kakwenta-kwentang panukala raw ni Lito Lapid na gawing mandatory o requirement sa lahat ng primary
secondary school sa bansa na ituro ang subject na tungkol sa disaster awareness and disaster mitigation. Lintik ano? Genius Si mo, tuturo mo yan. Gagawin mo subject. Di na. Gagawin mo lang mangmang yung mga tao eh. Ang dapat dito, ibalik yung dating curriculum. Nagumpisa niyan ako sa programa natin, yan GMRC, dapat ibalik. Ala na yan eh. Mga kaibigan, ngayon, ang dapat na maging mandatory, yung pagtatayo ngayon, na-realize natin, yung mga pangunahing pangangailangan. Kapag merong sakuna, yun ang tama. Leong Guerrero, hindi yung mga pinagsasab mo. English pa, salita rito eh. Ito babanggitin ko lang Ewan ko kung paano niya nasabi to. Doon sa nagsulat na reporter. Kasi naka-quotation eh. Ibig sabihin, nagsalita si Lito Lapid. Ito sabi English to It is about time that we take a step further in protecting our people by minimizing the loss of lives and property damage. All this could start from a simple information drive in the schools with the hope that the Filipino youth can someday lead a proactive and dynamic society. He concluded, yun ang sabi He concluded, ibig sabihin, ayon dun sa sumulat nito, pagtatapos niya. Ibig sabihin, nagsasalita ng gano'n si Lito Lapid. Never happened. Amunin ko kayo itong ganitong klase ng pananalita, isusulat natin sa papel. Ipababasa na lang natin sa kanya. Pupusta kayo, hindi niya mababasa ng tama. Maniniwala ba kayo o hindi? Bahala kayo, kung nyo maniwala. Ako, naghahamon, di ba? Gagawa ko siya ng isang script, ganyang kahaba. Hindi natin pasasabi sa kanya, dahil alam natin, kung sasabihin niya lang, tiyak, na sa kanya manggagaling, sa bibig niya talaga galing ang isang ganyang kahabang pananalita, hindi ko siya minemenos. Ang pinag-uusapan natin dito, yung maging makatotohanan tayo. Press release yan Magkano binayad mo dyan? Yan ang tanong sa nagsulat niyan. Isiningit yan Doon sa istorya ni Angara. Hindi naman kasali siya sa istorya Ang istorya merong 700 billion. 707 billion pesos na pera na nasa possession ng gobyerno. Ang pwedeng gamitin. Taliwas sa sinasabing wala tayong pera. Kasi ayaw pa nilang diretsahin Kaya nila sinasabi ito, sabi kasi ni Presidente Duterte, walang pera. Ewan ko lang kung nakapagnakaw na si Dominguez. Kasi sabi niya raw kay Dominguez kung wala kang may utangan dyan magnakaw ka. Nakawin mo. Ewan ko lang Tanong natin ngayon, dapat tanong ng taong bayan kay Dominguez. Secretary Dominguez, nagnakaw ka na ba? Magkano na ba ninakaw mo? Ay, nako mga kaibigan. Lito Lapid, nag-English? Inahamon ko, gagawa ko ng isang ganyang kahabang sentence. Pabasa natin.
kay Lito Lapid. Tingnan ko kung paano niya bibigkasin. Oh. Sige nga. Ha? Oh. Halimbawa, sabihin mo, spell coffee. Oh, sabi ni Lito Lapid, C-O-F-H-I-H-I. C-O-F-H-I-H-I.